Imposible ba yon? Siyempre! Kung ang milagro ay magaganap sa loob ng iyong puso, mangyayari lamang ito kapag sama-sama tayong magdarasal. Kaya inaanyayahan ko po kayong samahan ako tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz. DWJJ, tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po muna ay magdadasal ng ating pong 3 o'clock prayer at ang ating pong Divine Mercy Chaplet. Isama po natin sa ating mga intensyon at mga kahilingan sa mga oras na ito ang ating Santo Papa Francisco para sa kanyang kagalingan, sa kanyang kalusugan. Ganon din ang ating pong mga personal na mga intensyon at mga kahilingan sa mabathalang awa ng ating pong Panginoong Hesus. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed up our souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dear beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakagandang hapon, mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At dumako na po tayo sa ating batian portion. Binabati po natin si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Ate Weng, si Nanay Maria at lahat ng aming mga kamag-anak ay aking pong binabati. At ganun din ang Nueva Ecija High School, faculty and staff. At ang ating pong minamahal na principal ng Nueva Ecija High School, si Ma'am Aurora T. Aguila, ay ating binabati. Ganun din ang ESP Department. At syempre ang ating mga estudyante at kanilang mga magulang sa Nueva Ecija High School. Ayan. At syempre ay binabati po natin ang mga kaibigan po natin sa Dambana ng Ina ng Laging Saklolo Parish. Ayan. So, ngayon po ang ating pong tema, mga minamahal na kapatid, na-miss ko po kayo no nakaraang linggo, ano? Kaya ngayon lang po tayo ulit nakapag-live, ano, dito sa DWJJ sa Cab TV. Yan. So, pero ganun pa man po, tayo po ay nag-live sa ating Facebook page, ano, sa Master Ipong TV last week, last Sunday. Yan. So, ngayon po ang tema po natin, mga minamahal na kapatid, ngayong linggong ito, no? Ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma.
So, pagnilayan po natin nung nakaraan sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma ay pinagnilayan po natin yung panunukso ng Diablo kay Jesus. 'Di ba? So, tinukso si Jesus kasi 40 araw, 40 gabi po siya na nagdasal at nag-ayuno, no? Yun pong kaganapan ng temptation of Jesus doon po sa ilang, no, ay after na siya po ay mabinyagan, no? Ano ba yung mga tukso kay Jesus nung nakaraan, no? I-recap natin para ma-review natin at konting mapagnilayan natin. So, hindi ba temptation tungkol sa pagkain? Ayan. Tumunod temptation para sa kayamanan, no? At sabi ng Diablo, ibibigay ko lahat sa iyo 'yan, no? Basta sambahin mo lang ako. Ano? So, maraming tukso sa mundo na sinabi doon sa ebanghelyo natin last week sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma, no? At ano ba yung sinabi ni Jesus doon? Kaya napaglabanan po niya ang tukso. Tandaan po natin, sasabihin nyo kasi, Diyos si Jesus kaya na paglabanan niya yung mga tukso na ito, no? Yung temptation na ito ng Diablo. Hindi po, no? Sa panahon po na yon, siya po ay taong totoo, no? Taong totoo kasi talaga po siya ay nagsakripisyo, no? Siya po ay nag-alay ng sarili, no? Nanalangin siya 40 days, 40 nights. Nasa ilang siya kasi inihahanda po niya yung kanyang sarili para sa kanyang misyon, para sa kanyang pag-aalay ng buhay, sa kanyang pagtuturo. Yan. Yun po yung sinimulan niya po yung kanyang ministry, no? At doon, tinukso nga siya ng Diablo sa ilang. Ano ang sinabi ni Jesus na panlaban? Nasusulat. Yan. Lagi niya sinasabi yun, nasusulat. Ibig sabihin, ayon sa Diyos, huwag mong gagawin ito. Ang Diyos lamang ang sambahin mo. Nasusulat. Dahil sa kanyang kaalaman sa mga salita ng Diyos, napagtagumpayan niya, napagwagian niya ang panunukso ng Diablo. Ganon din po tayo, mga minamahal na kapatid. Kaya dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible. At kung hindi man tayo nagbabasa ng Biblia, kasi yung mga Bible natin, mga Katoliko, nakikita sa altar, no? Butik pa nga daw yung ipis at butik pinagbabahayan yung salita ng Diyos, yung Biblia, no, sa bahay, no? Kasi naka-display, nandun lang sa hindi po binabasa yung banal na kasulatan. Pero kung hindi nga tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagiging maalam, kasi yung Bible po, yung Biblia ay napakahalaga na basahin po natin yun kasi nandun yung love letter ng Diyos sa atin. At nandun din yung mga aral na gustong sabihin sa atin ng Diyos. No? Ano ba yung mensahe ng Diyos sa buhay natin sa kasalukuyan? Nandoon po, mga kapatid, kaya nga dapat lagi nating binabasa ang Biblia. Kung wala kayong Bible, di ba sa mga cellphone may mga apps, may mga application na Bible, no? Biblia kung sa Tagalog. No, i-type nyo lang doon na kayo ay sa Google, o di ba? O kaya sa mga apps na online. No, pwede naman yun. Kung kayo ay walang Bible, pwede nyo yung tingnan. No, mga kapatid, ang mahalaga, maalam tayo sa mga salita ng Diyos dahil ito po ang ating susi at ang ating panlaban sa Diablo. Yan po yung ginamit ni Jesus na panlaban, nasusulat. No? Sinasabi po niya, yaan, panlaban sa tukso ng kasamaan. Kaya yun, mga minamahal na kapatid, ang dapat nating isagawa at isabuhay. Kailangan lagi tayo nagbabasa ng Bible kasi yan po yung ating panlaban sa Diablo. Pagka tayo ay natutukso,
tinutuksong magkasala ng dyablo, susubukin ka kasi una kang tatanungin no? Ikaw ba talaga anak ng Diyos? Ipe-persuade ka ng dyablo no? Talagang ikaw ay susubukin ng dyablo sa pang-araw-araw mong buhay. Yun ang unang-unang tukso na gagawin sa iyo. Yung bang ipaalam sa iyo na hindi ka anak ng Diyos. Yun po yung unang panghihikayat ng dyablo sa atin. Yun din yung ginawa sa nakaraang ebanghelyo natin last week. No? Ganon din ginawa kay Jesus. Sa unang panunukso, tinanong siya ng dyablo, ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? At kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. No? Kung ikaw ay anak ng Diyos, no? Tumalon ka. At ikaw ay iingatan ng Diyos na matisod man lamang, di ba? O kaya nasusulat, huwag mo subukin ang Panginoon mong Diyos. Nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Nasusulat, no? Sa Diyos ka lang umasa, no? Sa mga biyaya. Huwag kang hihingi ng labis, no? Sa Diyos. Yun yung mga sinabi ni Jesus panlaban sa dyablo. At ngayon, sa ating ebanghelyo ngayong hapon na ito, araw na ito, ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, ay nagbagong anyo si Jesus. Bakit ba si Jesus ay nagbago ng anyo? Maririnig po natin yan mamaya sa ating ebanghelyo. Ba't kinakailangan ni Jesus na magbagong anyo at ipakita yung kanyang kaningningan sa kanyang mga alagad? No? Ipinakita ni Jesus yung kanyang karangalan na siya ay Diyos na totoo. Diyos na totoo. Kung noong nakaraang linggo, si Jesus ay taong totoo, kaya siya tinukso ng dyablo, nilapitan ng dyablo, ngayong linggo naman na ito, sinasabi na si Jesus ay Diyos na totoo. No? Taong totoo noong nakaraan, ngayon naman siya ay Diyos na totoo. Bilang anak ng Diyos, bilang Mesiyas, tagapagligtas ng sanlibutan. So yun ang napakaganda nating pagninilayan ngayon. Si Jesus bilang anak ng Diyos, bilang Diyos na totoo. Nakita natin mamaya, maririnig natin sa Ebanghelyo kung paano nagbagong anyo si Jesus. The transfiguration of Jesus signifies that Jesus is divine. Kaya nga, Divine Mercy yung ating programa. Divine Mercy Hour. Oras ng banal na awa. Si Jesus ang tinutukoy dito. Si Jesus ang Divine Mercy. Diyos ng awa. Si Jesus yun. Nahahabag siya sa atin dahil tayo ay makasalanan. Kaya lagi niya tayong pinaalalahanan na maging banal, maging mabuting tao. No? Para ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun po yung sinasabi po sa atin ng Panginoong Hesus sa mga oras na ito. Kasi kung minsan nakalilimot ang tao kapag hindi napapaalalahanan. No? Nakalilimot ang tao. Kaya kailangan mga kapatid, lagi tayong magninilay ng mga salita ng Diyos. Lalo na ngayon sa panahong ito ng Kwaresma, Lenten season. Yan ang hamon sa atin ng panahong ito. No? Manalangin, mag-ayuno, abstinensya, at magkawang gawa. Nagagawa po ba natin yan? Simula pa nung Ash Wednesday bilang mga Katoliko, yun ang hamon sa atin ng ating pananampalataya. Manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. Baka naman tuwing araw ng Biyernes, kumakain pa tayo ng karne. Hindi tayo nagfa-fasting. Hindi tayo nagbibigay ng abuloy
Hindi tayo tumutulong sa mga nangangailangan. So, yun yung hamon sa ating ebanghelyo ngayon. No? Gawin natin yung ating responsibilidad sa kapwa-tao natin. So, yun. Tinutukoy sa atin ng Panginoong Hesus. No? Upang pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, makasama tayo ng Diyos sa langit. Yun ang objective natin sa mundong ito. Hindi dito natatapos ang buhay sa lupa. May langit. No? May kalwalhatian. Yan ay pinakikita ni Jesus sa kanyang pagbabagong anyo, no? Na ating pagninilayan mamaya sa ating mabuting balita. No? Sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya ang langit sa ating lahat. Ipinakita niya yung glimpse of heaven na sinasabi sa atin. Ano yung glimpse of heaven? Mamaya, malalaman natin. Dahil yon ang ating tema ngayon. Pagpapakita ng Jesus ng langit during the Transfiguration. Kaya mga kapatid, lagi tayong manalig kay Jesus. Tandaan natin, si Jesus ay taong totoo at Diyos na totoo. Kaya, kung tayo nananalangin sa Kanya, tumingin ng awa, naiintindihan ni Jesus yung lahat ng pinagdadaanan natin sa mundong ito. Dahil si Jesus nga mismo, naranasan niya yung nararanasan natin dito sa mundo. Kung siya nagugutom, naranasan niyang magutom. Kung tayo ay may problema, naranasan niya na magka-problema. No? Yun, mga kapatid. Kaya alam ni Jesus yung dinadanas natin sa mundong ito. Kaya huwag tayong magsasawa at manghihinawa na lumapit kay Jesus. Lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Kasi kung minsan pagka malala na yung problema natin, nun pa lang natin naaalala na may Diyos. No? Na nandyan lang si Jesus. Kasama natin, karamay natin. No? Di ba may awitin nga, na napakaganda, Jesus, di ba? Tanging kay Jesus makakaasa, di ba? Si Jesus na ating kaibigan, sa ating kapatid, no? Lagi dapat tayong lumapit sa Kanya. Tawagin natin siya. Siya ang ating kailangan, di ba? Nasa awit yan. Napakaganda ng kanta na yun. Na si Jesus ay madali nating lapitan dahil alam ni Jesus yung mga problema natin, mga dinadanas natin, no, sa buhay natin ngayon. Kaya dapat siya lang ang unang-una higit sa lahat nating kausapin. Kapag ka ikaw ay may problema, may dinadaing ka sa buhay mo, may karamdaman ka, may problema kang pinansyal, may gusto kang isangguni sa Kanya na desisyon mo. No? Kaya mga kapatid, yun ang ating bigyan ng pansin. Lagi. No? At lagi tayong dapat magsimba. Kasi sa pagsisimba natin, doon tayo lalong napapalapit kay Jesus. No? Kasama ang ating mga pamilya, kasama ang ating komunidad na nagdadasal, nagsisimba, nagmimisa. At sa panahong ito ng Kwaresma din hinihikayat tayo ng ating simbahan na mangumpisal. Sa dambana po ng Inanalagi Saklolo sa Mabini, no? March 21 po, yung kanilang kumpisalang bayan. Marami pong pari na magpapakumpisal po doon after po ng misa ng alas 6 ng gabi. Pagkayari po noon, kumpisalan, bayan. At sa March 19 naman, yung kanilang Lenten Recollection, no? After po ng misa, ng hapon.
Kaya March 19 po yan is Wednesday. Tapos Friday naman po yung kanilang kumpisalang bayan. Itong next week na po, itong week na darating na ito. No? March 19, mark your calendar na. Lenten Recollection sa Dambana, sa Mabini, at sa March 21, yung kanila pong kumpisalang bayan. Napakarami pong pari ng Bikarya. Yung pupunta po doon sa Dambana para magpakumpisal. Mamili na lang kayo ng pari kung kanino nyo po gustong mangumpisal. Para ngayong panahon ng Kwaresma na ito, handa tayo na mangumpisal. Ihanda natin sarili natin, isipin natin yung mga kasalanan na ating lagi nagagawa. Kaya ihingi natin ng tawad yun sa Panginoon. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Makipagkasundo tayo kay Jesus. Kasi kumisan tanggap tayo ng komunyon, pero hindi naman tayo nangungumpisal. So ito na po ang pagkakataon natin na makapangumpisal. Marami pong pari. 6:00 po ng gabi yun, no, sa Dambana. Ni-invite po kayo na mangumpisal. Napakaganda pong pagkakataon po yun ngayong panahon ng Kwaresma. So sa ating pong pagbabalik mga kapatid, tayo po muna ay magkakaroon ng station break. Ito po ang DWJJ 684. Muli po tayo nagbabalik mga minamahal na kapatid sa ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod din natin sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. Tayo po ay nasusubaybayan, napapakinggan at napapanood dito lamang po sa DWJJ at sa ating Cab TV linggo-linggo at sa ating pong YouTube channel sa Master Ipong TV. At ganoon din po, tayo po ay nagpapasalamat po kay Ginoong Chris Duldulao sa pagbibigay puwang po linggo-linggo sa ating programa at sa Pamilya Vergara. At ganoon din, nagpapasalamat po tayo sa ating technical side kay Kuya Richie, kay Kuya Andrew sa kanilang pag-alalay at tulong technical. At tayo po ay dumako na sa ating pong mabuting balita ngayong linggong ito sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka.
Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y, hindi niya nalalaman ang kaniyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So yun po yung kaganapan, mga minamahal na kapatid, sa ating pong ebanghelyo ngayon. At sa pagbasa ng pasyon, bago ang mabuting balita, ay ganito po ang sinasabi. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ang lahat. Yun po yung pasyon ngayon, no? Kasi talagang sa panahong ito ng Kwaresma, lagi nating maririnig yung pagbasa ng pasyon. Dahil ito, yung tradisyon natin ng mga Pilipino, lalo na sa panahong ito, na malapit na ang mga mahal na araw. Ilang araw na lang, mga mahal na araw na. Basta po, sumapit ang linggo ng Palaspas, mga minamahal na kapatid, ay dadako na tayo sa mga mahal na araw. Pero ngayon, sa panahong ito ng Kwaresma, pag nagsimba tayo, yun, maririnig natin, puro himig pasyon ang mga awitin. No? Walang papuri, at kaya wala muna dapat pumapalakpak. Kasi nga, tayo nakikiisa, nagninilay sa paghihirap ni Jesus. Kaya dapat wala munang kasiyahan. Wala muna dapat pagpalakpak pagkatapos ng misa. Kasi pagka tayo, ang tendency natin lagi, kaya nga malungkot ang mga pagbasa. Kasi si Jesus ay malapit nang magpakasakit. Si Jesus ay malapit nang maghirap. Yun po yung binibigay sa atin ng liturgical moment dito sa ating pong simbahan. Meron po yan no? Kaya napakaganda po na pagnilayan po natin. Kaya nga walang papuri, walang aleluya, puro himig pasyon, malulungkot ang mga awit, mababagal na mga awit.
no, yung mga kinakanta sa misa, dahil sa paghahanda natin sa Panginoong magpapakasakit. Para tayo, ang simbahan ay nakikiisa, ang mga taong nagsisimba ay nakikiisa sa mga paghihirap ni Jesus. Yun po ang dahilan kung bakit ganun po yung mga pagbasa. At kung titingnan natin ang ating mga altar, sa panahong ito ng Kwaresma, walang mga bulaklak. No, makita nyo, halaman lang, dahon lang, walang flowers. Dahil sinasabi sa liturgy, bawal muna ang bulaklak. Bawal muna ang masasayang awit. Dahil tayo ay nasa panahon ng Kwaresma. Dahil Lent ngayon. No, yun po yung ating sinasabi para maunawaan po ng mga tao yung kahalagahan ng panahong ito ng Kwaresma. No? Yung po mga bulaklak ay babalik sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. No? Yun po yung nagkatikais pa tayo, no? Sa ating liturgical norms na dapat sundin sa ating pong simbahan. Di po ba yun, mga kapatid? Konting pag-aaral, no? Kasi baka makita niyo, bakit walang bulaklak sa altar? Bakit papasyon yung mga awitin? Dahil nga nasa tema tayo ng panahon ng Kwaresma. At dahil panahon ng Kwaresma, wala munang masasayang awitin, walang mga aleluya, walang papuri sa Diyos, malulungkot at malumanay ang mga awit, walang bulaklak sa altar, dahil nga tayo ay nakikiisa sa paghihirap, pagpapakasakit, pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Yun ang dahilan. Nakikiisa tayo. At kung tayo nakikiisa at nagdadalamhati, ganun din po ang ating dapat na gawin. So, dako tayo sa ating ebanghelyo ngayon. So, dito sa yugto na ito ng pagbabagong anyo ni Jesus, sabi ko nga kanina sa panimula, ito pong gospel natin ay nagpapakita na si Jesus ay Diyos na totoo. Kung nung nakaraan pong linggo ay si Jesus ay tinukso ng dyablo dahil nga siya ay taong totoo. Ngayon naman, sa Transfiguration of the Lord, si Jesus ay Diyos na totoo. Diyos si Jesus. Ipinakita niya yung kanyang karangalan. Ipinakita niya yung pagiging Diyos sa pagkakataon po na ito. Ano ang dahilan ni Jesus kung bakit nagbagong anyo siya? Ano kaya ang dahilan ni Jesus kung bakit ipinakita niya ang glimpse of heaven? Ano kaya ang kanyang dahilan? No, si Pedro po yung nakasaksi nito. Si Pedro na naging unang alagad ni Jesus, naging unang Santo Papa ng simbahan. Si San Pedro, apostol. No? Bakit kay Pedro niya pinakita? Bakit tatlo lang yung kanyang inaya? Kasi yung tatlong alagad na ito, si Pedro, si Juan at si Santiago, sila yung tatlong pangunahin na kaibigan ni Jesus, na malapit sa kanyang puso. No? Ba't hindi yung 12 yung kanyang sinama? Bakit doon sa tatlo lang nagpakita at nagbagong anyo si Jesus? Dahil nga sila yung trusted ni Jesus. Sila yung malalapit na kaibigan ni Jesus. No? Bilang ng mga apostoles. So, ano ba yung nangyari doon sa bundok na ito? Nakita nila na nakikipag-usap si Jesus kay Elias at kay Moises. No? May mga nagsasabi na tayo daw mga tao, mga Katoliko, nakikipag-usap sa mga patay. 'Di ba? Minsan kapag tayo ay undas, 'di ba? Nagdadasal tayo sa mga patay. At kapag may mga burol, may mga lamay, may mga nagdadasal sa mga patay. Sabi po ng ibang relihiyon, masama daw po yun. Hindi daw po yun tama.
O itong po ang masasabi natin. Kung si Jesus nga nakipag-usap din sa mga patay eh. Si Jesus na mismo nakipag-usap sa mga patay. Sino yung kanyang nakausap ng mga namatay na? Si Moises at si Elias. Yan, no? Ito yung ebanghelyo po na iyon eh. Kaya hindi po masama na tayo ay alalahanin natin yung mga namatay na mayapa nating mga mahal sa buhay. No? At ipinagdadasal po sila. Kinakausap natin. Dahil si Jesus nga mismo nakipag-usap din sa mga namayapa na. No? At sa pagkakataong pong ito, dito sa ebanghelyo natin ngayon, si Moises at si Elias yung kanyang kinausap. Sino po ba si Moises at si Elias? Si Moises at si Elias ang mga dakilang propeta ng Diyos. At kung natatandaan po natin, si Moises at si Elias, kay Moises ibinigay ang 10 utos ng Diyos. No? Mga dakilang propeta ng Diyos. Hindi basta-basta yung mga kinausap ni Jesus na ito. No? Mga dakilang propeta ng Diyos. Nakikipag-usap sa anak ng Diyos na si Jesus. Kaya, dahil nga si Elias at si Moises ay mga kaluluwa, mga galing sa langit, natural, ang anyo dapat nung nakikipag-usap ay galing din dapat sa langit. Kaya nga si Jesus hindi nag-anyong tao. Kaya si Jesus ay nag-anyong Diyos. Nagbago ang kanyang muka, naningning na parang isang araw. Gaano kaliwanag yun. Yung kanyang damit, puting-puti, busilak. Ano ibig sabihin po noon? Nagbago ang kanyang itsura, nagbago ang kanyang anyo, dahil ipinakita niya yung kanyang kadakilaan. Ipinakita niya yung kanyang kaningningan sa mga alagad. Ipinakita niya ang langit. Hindi puro problema ang mangyayari sa buhay natin ngayon. At hindi natatapos ang buhay natin dito sa mundo. Yun po yung ibig sabihin po ng ginawa ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. May langit after this life. Yun po yung ginawa ni Jesus. Ipinasilip na sa atin ang kanyang itsura na panglangit. Yun po yung nangyari dito sa ebanghelyo natin na nasaksihan nila Pedro, Juan at Santiago. Kaya nga sabi ni Pedro, Panginoon, dumito na lang tayo. Magtatayo po ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Para bang sinasabi ni Pedro na, Panginoon, dito na lang tayo, huwag ka nang magpakasakit, huwag ka nang mamatay, huwag ka nang maging Mesiyas. Dito na lang tayo. No? Yun po yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon. No? Kaya nga, dumito na lang tayo, magtatayo ako ng 3 kubol, sabi ni Pedro. No? Ano ang sabi ni Jesus? Hindi. Bababa ako sa Jerusalem. Magaganap kung ano yung magaganap sa akin na kalooban ng Ama. Kailangan akong magbigay ng buhay, magpakasakit, maghirap, mamatay para sa katubusan nating lahat. Yun ang aking misyon. No? Yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi po pwede. Pinakita ko lang sa inyo yung langit, pero kailangan bago ako makarating sa langit, magdusa muna, maghirap muna, magpakasakit muna, ipako muna sa krus. No? Ipako muna sa krus bago marating ang langit. Kaya yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Bago tayo makarating sa langit, mga kapatid, matatadtad muna tayo ng mga suliranin, problema,
karamdaman, sakit, pagsubok sa buhay natin. No? Hindi agad langit. May mga pagsubok tayong pagdadaanan at dadanasin sa buhay natin ngayon. At hindi po pwede, sabi po ni Jesus, hindi pwedeng manatili ka sa langit na maligaya ka lagi, laging ang buhay mo ay maalwa, ang buhay mo ay masagana. Hindi. Kailangan magdanas tayo ng mga krus sa buhay natin. Yun po yung sinasabing aral sa atin ngayon ng Panginoong Hesus. No? May pagsubok, may problema, may sakit, may kapighatian sa buhay. Hindi puro ligaya ang buhay. Hindi agad langit ang buhay. Dadaan tayo sa krus ng Kalbaryo bago tayo makarating sa langit. Sabi nga sa kasabihan, there is no cross without the glory of God. There is no pain, no gain. No Good Friday. No Easter Sunday without Good Friday. No. Yun ang una nating titingnan, mga kapatid. Hindi puro kasiyahan. Hindi langit agad. No pain, no gain. Diba? Yun ang sinasabi sa atin. No pain, no gain. Walang krus. Walang muling pagkabuhay. No Easter Sunday without Good Friday. Yun ang ating tatandaan. Sinasabi na ni Jesus yung mangyayari sa kanya dito eh. Kaya nga nandun si Elias at si Moises, dahilan nila kung bakit kinakausap nila si Jesus. Sinasabi na nila kung ano ang magaganap kay Jesus na pagpapakasakit. Kung napanood nyo na yung Passion of the Christ, yun yung sinapit ni Jesus. Sabi nga ng isang Santo Papa, yun daw ang pinakamalapit na naganap kay Jesus. Yung nangyari dun sa film ni Mel Gibson na Passion of Christ. No? Pinakamalapit, ha? Pero hindi yon. Mas matindi pa daw doon yung dinanas ni Jesus. Kung napanood nyo na yung pelikula na yon, The Passion of the Christ, ni Mel Gibson. Di ba tayo? Awang-awa na tayo doon sa tao. Awang-awa na tayo doon kay Jesus. Na ginanapan ni Mel Gibson doon sa The Passion of the Christ. Pero sabi, pinakamalapit daw yun na senaryo. Hindi pa po yun. Yun talagang naganap kay Jesus. Talagang karumal-dumal yung nangyari kay Jesus na hindi natin kayang panoorin sa pelikula na The Passion of the Christ. Yun lang yung pinakamalapit na tagpo, na eksena sa buhay na dinanas ni Jesus sa kanyang pag-aalay ng buhay, ng kanyang pag-aalay ng sarili para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, dahil sa pagmag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili, buhay. Yun ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayon. No pain, no gain. No Easter Sunday without Good Friday. Yun po yung tatandaan natin. Kung gusto makarating sa langit, kailangan pagdaanan natin, tulad ni Jesus, yung mga pagsubok sa buhay. Kailangan mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Mapagtagumpayan natin
yung mga pagsubok na pinadadana sa atin ng Diyos sa kasalukuyan. Dahil kung susuko tayo, hihina yung ating loob, manghihinawa tayo, lalayo tayo sa Diyos, magtatampo tayo sa Diyos dahil sa mga dinadanas nating problema at suliranin sa buhay, wala tayong tatamuhing langit pag sumuko ka na dito sa mundong ito. No, maraming mga tao, mga kapatid, nawawala na ng pag-asa agad-agad. Nawawala na. Kaya dapat paalalahanan natin sila, i-comfort natin sila at sabihin na hindi dito natatapos ang buhay natin. May katapusan din yung mga paghihirap natin. May katapusan. No? At iyan, ang regalo ng Diyos sa atin na ibibigay sa atin at the end of the day. No? Sinusulit lang tayo ng Diyos. Binibigyan lang tayo ng aral para matuto tayo na hindi lang puro kasiyahan ng buhay. No? May kahalo ito na pagsubok, may krus, may suliranin. No? Para makamit mo yung iyong glory, makamit mo yung iyong kalwalhatian tulad ni Jesus, kailangan mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na binibigay sa atin sa araw-araw ng Diyos. Yun po yung aral na gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon sa kanyang pagbabagong anyo. No? Nagbagong anyo si Jesus dahil gusto niya na sabihin sa atin sa mga oras na ito, mga kapatid, na hindi puro kalungkutan ang buhay. Hindi puro problema ang buhay. May kahahantungan tayo. No? May langit. No? Kaya nga ipinakita niya na yung kanyang itsura na panlangit. Kaya nga nagbagong anyo na siya. Ipinakita sa atin na may kahahantungan tayo after this life. No? Kung malungkot man ang buhay mo ngayon, may problema ka, may pagsubok, matatapos din yan. May buhay na walang hanggan eh. Kung dito sa mundo, hindi mo nagawa yung mga bagay na gusto mong gawin, siguro naman, sa kabilang buhay, no, meron ng kaligayahan. No? Yun po yung sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, ni Jesus ngayon. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ipatitikim din sa atin ng Diyos ang langit dito sa lupa. No? Tandaan po natin yun. May pag-asa. May pag-asa. Mga kapatid, huwag kang manghinawa sa buhay mo. May pag-asang ibibigay sa atin ng Diyos ngayon. Dahil dito sa kanyang mabuting balita na sinasabi ngayon sa atin, dito sa Divine Mercy Hour, may pag-asa tayo. No? Kaya huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Huwag tayo manghihinawa sa Diyos. Huwag tayo magtatampo sa Diyos. Kasi kuminsan yun ng tao. Kapag ka nakaramdam ng mga problema, pagsubok, suliranin sa buhay, sakit, karamdaman, nagtatampo na sa Diyos. Ayaw na magsimba, hindi na nagdadasal, masungit na sa kapwa, masama na ugali, no? Para bang nagpapadala siya sa tukso ng dyablo. Hindi. Wag. Kasi may langit na hahantungan tayo. At may patikim ang Diyos. Kapag napagtagumpayan na itong mga suliranin, krus dito sa mundo, at the end of the day, sabi ko nga, may langit tayong katatagpuin na ipararanas ang Diyos dito sa mundo bago tayo man lang pumanaw. Ipararanas sa atin ng Diyos yan. Hindi papayag ang Diyos na naghirap ka, nagpakasakit ka dito sa buhay mo ngayon na hindi ka man lang niya patikimin ng glimpse of heaven.
Kung naghihirap ka ngayon, matatapos din yan. May biyaya ang Diyos, may grasya ang Diyos na ibibigay sa atin para makamit natin yung kanyang mga kabutihan at awa sa atin. Kaya nga, lagi natin dapat tatandaan, may awa ang Diyos. Diba? Pagka nagbe-bless tayo sa matanda, sinasabi sa atin, kaawaan ka ng Diyos. Kaya dapat, lagi tayong mabuti sa kapwa natin. Lagi tayong mapagmahal sa kapwa natin. Kasi, yan ang gusto ni Jesus. At huwag tayong padaig dun sa mga problema at sa mga pagsubok na dinadanas natin. Tandaan natin, matatapos din ang lahat ng iyan. No? In God's perfect time. No? He will make your life beautiful in His perfect time. May oras din yan na matatapos. Kaya wag kang susuko, wag kang bibitaw sa pag-ibig at grasya ng Diyos. Amen. So, yan na naman mga kapatid, no? Sa ating pagtatapos ay tingnan po natin yung ating mga sarili palagi. Tayo ba kuminsan kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, tayo ba ay lumalayo sa Diyos, nagtatampo sa Diyos? So sinasabi sa atin ng mabuting balita, nagbagong anyo si Jesus. Hindi dito natatapos ang mga problema natin. May langit. May langit. Kaya yun ang dapat nating asahan. May pag-asa sa kabila ng mga suliranin natin sa buhay. So maraming salamat po sa inyong pagsama, mga minamahal na kapatid. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo muli dito sa Divine Mercy Hour. Lagi natin tandaan, maging mabuti sa kapwa-tao. Gumawa lagi ng kabutihan. Do good deeds every day. Keeps the devil away. Yan. So ito po si Brother John Paul Balino. God bless us all.